treasures and riches stored in secret places. Isaiah 45 verse 3. Magandang oras mga ka-TH, mga kababayan. Welcome back sa ating treasure marker analysis. At sa mga bago pa lamang, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel para palagi tayong updated sa mga uploads. Alright, ito yung matagal na to na padala sa akin at atin na to nagawa ng video. 3 years ago na ito. 3 years ago ay habang nag-ukay ating mga ka-TH ay nakatagpo sila ng concrete box. Ayan o. Paano ba natin nasabi na ito'y pwedeng may laman na treasures? Okay, yan ang ating titingnan dito sa pangalawang picture. Ito, ano sa tingin nyo dyan? Yan ba ay bato o simento? Mga ka-TH. Okay, ngayon nasabi ko na ito'y 90% na may laman dahil meron siyang uling. Ito sa ibabaw niyan, bago nila nalinis yan, ay merong, ito makita naman yung layer ng uling hanggang dito. Maitim siya, di ba? So sabihin natin isang dangkal, 1 foot ang kapal ng uling dito na nilagay sa ibabaw. Uling ito, nalinis na nila. So ang uling nagiging black soil sa katagalan. Ang purpose ng uling ay carbon kasi yan. Ang carbon ay makapagwala ng bisa ng detector. Tulad sa mga scanner sa pier, sa airport, kapag binalot nyo ng makapal na carbon paper, yung carbon paper, 1 inch na carbon paper, isang rim, ang ibalot nyo sa bakal, sabihin natin baril, hindi na yan ma-detect sa scanner kung makapal na carbon paper. So ibig sabihin uling. Kaya yan ang purpose ng paglagay ng hapon ng uling sa ibabaw ng mga nakabaon nila na treasure. Kaya nga kapag makakita kayo ng black soil na layer sa ilalim ng lupa sa 3 to 4 meters, halimbawa ito ay 4 meters malalim, magtaka kayo bakit may uling sa 4 meters. Ang uling nasa ibabaw lang yan, di ba? So sino bang maggagawa ng kaingin ng 4 meters na maghukay para magkaingin? Wala naman, di ba? Kaya yung mga uling na yan, basta nasa malalim na talaga na portion, tulad dito kung ito'y uling, yan ay sadyang nilagay sa ibabaw ng item para hindi ma-detect. Kasi nakapag cover ng signal yan ng ginto, hindi na ma-detect kapag may uling sa ibabaw nito o carbon. Okay, siguro dahil sa isang dangkal na lang yan, ang kapal, noong pagbaon siguro nito ay 2 dangkal yan. Pero dahil sa pressure ng lupa, sa bigat ng lupa na nakatabon, ay nakompress, kaya nagnipis siya. Pero yan ang ating pinagbasihan na ito'y positive dahil merong uling. Okay, so hindi na natin nakita kung biniyak nila ito. Kasi noon sa pagpadala nito, sabi ko yan ay semento. So basagin nyo yan, merong laman niya na 4 hanggang 6 na gold bars na may bigat na 15 or 20 kilograms. So malalaking gold bars ang inaano noon, ibinaon ng mga Hapon. So kung hindi 15 kilograms, 20 kilograms na mga gold bars. Kaya ito, kahit anong tingin natin, di ba? Perfect na cube siya, di ba? Ang hugis. So ayan. So pwedeng mayroong laman na 4 hanggang 6 na gold bars. Okay, ngayon meron akong ipapakita na ito nakalagay sa semento. Okay, paano ba natin yan buksan? Ang bawal dyan ang gitna. Nakita nyo makapal yung gilid, di ba? Pero yung gitna ay madaling madaling abutasin ang gitna ng takip nito.
Pero merong delikado diyan kapag diyan natin tinira sa gitna. So sa napansin nyo dito siya tinakip lang kasi parang manhole lang, di ba? Iba naman to na pagkagawa kasi may takip. Karamihan kasi binuhos lang binuhos. Nilagay diyan ang box and then binuhusan. Sulit na sulit, yun ang karamihan. Ito may takip to Kaya dito binuksan sa gilid. Okay, sabihin natin na walang takip ito. Ito'y solid. Ang pagbukas nito mga ka-TH ay ang corner. Huwag niyong butasin itong gilid, itong dito, tsaka gitna, ibabaw. Huwag sa ibabaw kasi yung nilalagay dyan karamihan ay landmine. Yung landmine ay parang platito lang yun. And then merong ito sa gitna. Yan yung kanyang pin. Kapag maapakan yan or matamaan ng martilyo o maso, sasabog siya. At ito ay nilalagay nila sa gitna. Pwede rin ang gilid ay nilagyan nila kasi alam nila na dyan yan bubutasin. Ngayon karamihan sa magbiyak nitong kwadradong concrete box, ang karamihan na magbiyak ay sa gitna talaga ang uunahin o hindi man sa gilid yung pangalawa. Pero delikado yan kasi baka ang gilid ay mayroon din nilagay. Kasi kung tingnan natin tong dito, ito ay pwedeng lagyan dito Pwede rin nilalagyan dito sa mga gilid para kung buksan ay matamaan. Kaya ang pinaka-safe nito ay ang mga kanto. So itong mga kanto, ilang kanto ba yan? So merong 4 na kanto na pwedeng butasin or biyakin. Kagaya dito, pwedeng diyan mag-umpisa. O pwede rin dito, tapyasan yan, biyakin ang kanto. At makita natin dito sa picture ay mayroong hollow ang mga kanto ito. May hollow siya, ibig sabihin mayroong space, mayroong espasyo sa loob na kunti lang talaga. Masikip na espasyo. Lalo na kung binuhusan, di ba? Siyempre, nilagay naman yan sa karamihan sa kahoy na box at ammunition box. Lalagyan ng bala. Kaya, meron pa ring space sa box. Halimbawa, ito yung box. And then, binuhusan nila diyan ng simento. So, magiging ganyan. Of course, sa loob ng box nandiyan ang gold bars. So, yan yung itsura niya. Ito yung gold bars. Itong box sa gitna. Kaya ito, pinaka-safety ay mga kanto. And then next thing, kung malapit ng mabutas, ay kailangan meron kayong, yung mga nagbutas dyan ay talian nyo ng harness. Example, ito yung nagbutas dyan na tao. Talian nyo ng PC or lubid ang kanyang biwang at nakaano yan sa ibabaw, may naghahawak ng lubid. Sakaling mayroong uusok pagbukas nito, kasi karamihan pag mabuksan ang matagal na nasarado na concrete box ay mayroong sisingaw na chemical na ibinuhos ng hapon bago nila binuhusan ng simento, ay binuhusan din nila yung box ng gold ng chemical para kung mabuksan ay sisingaw. Kaya talian nyo yung nagbiyak at kapag mag-signal siya na mayroong mabaho, hatakin nyo kaagad pa ibabaw. Kasi hindi na yan pwedeng makaakyat kahit na may hagdanan dito. Kahit lagyan niya ng hagdan, hindi na yan makaakyat. Mayroon kaming experience ng ganyan 2 years ago.
na itong methane gas ang nasinghot ng naghukay, ay nawala ng malay doon sa mismo, muntik na talaga. Mabutit nahatak ng dalawa pero mabigat. Mahirap talaga hatakin ang taong walang malay. Kaya ang maganda ay talian siya sa biwang habang maliksi pa, habang nagbiyak siya ng concrete box. Kasi kung may sisingaw, hatakin niya lang yung lubid, sisignal siya na hatakin niyo ako. Kaya hatak ka agad at hindi siya magtagal doon sa baba ng tunnel. So yan yung At isang safe na diyan ay gas mask, pero mahal ang gas mask eh. Ang totoong gas mask ay aabot yan sa 2,000 pesos. Wala akong nakitang nag-treasure hunt na gas mask eh. Sa mga nakikita ko ay maliban yung video noon na may nakakuha, di ba? Nagsuot sila ng gas mask. Pero ngayon sa nakikita natin sa mga video, walang nag-gas mask eh. Biyak ng biyak. Hindi nila alam na mayroong sisingaw talaga. Kapag totoong may laman ang binabasag nyo, meron talagang sisingaw. Kaya yan ang isipin bago magbiyak. Kailangan preparado. May gas mask or may tali yung nagbiyak para kung sakaling may sisingaw ay madali siyang mahatak paibabaw. Okay, so ano sa palagay nyo ito mga katiyats? Sa tingin nyo? Wala na kasing reply sa akin ng nag-ano nito eh. Kung sabi ko ganun ang pagbiyak, pero wala nang reply na di man lang nagsabi na hindi namin biniyak. walang balita eh. Ay kung sinuwerte ay mabuti sa kanila. Kung sinuwerte, meron din akong kakilala na kasama namin noon, hindi na nagpapakita, wala nang balita, hindi na makontak sa Facebook. Noon ay halos araw-araw nag-message. Kasama namin noon sa kabundukan yun. Ngayon nawala na sa lugar niya, naglaho. Sabi ng mga kapitbahay, naghanap daw ng trabaho. Iniwan ang kanilang bahay kubo. Kaya magtaka tayo na saan na yun. Di ba? Baka nakaano rin, baka nakajakpat. At baka nagpahinga na doon sa baka nagbakasyon na sa malalayong syudad. O ganyan talaga ang gawin nyo kapag makakuha kayo, bakasyon kayo sa malayo, yung walang nakakilala sa inyo. Anyway, ang mga ginto na yan ay resize nyo lang yan, tunawin nyo, gawin yung mga nuggets, maliliit lang. Kasing laki ng mga mais. Yan ang madaling maibenta nyo. Sabihin nyo lang na nagmimina kayo, wala nang duda, di ba? Kaysa dalhin nyo ang gold bars, lagot talaga kayo dyan. Kahit sinong makatiktik sa inyo, susundan talaga kayo. Alright, so yan lang ang aking analysis mga katiyats dito sa concrete box na ito. By the way, kapag makakita kayo ng concrete box na size 3 by 2 by 2, 2 by 3 ang kanyang length and width, and then ang kanyang height ay 2 feet lahat yan. So length is 3 feet, width is 2 feet, height is 2 feet. Yan yung perfect na size ng mga concrete box. At ito sa tingin ko, ito yung perfect size. Tingnan natin ang laki ng nagukayo. Diba? May kalakihan ang box, ang concrete na to. So tamang-tama talaga siya. Maliit kunti sa septic tank. So yan, jackpot na yan. Mga kababayan, kapag ganyan ang makita nyo, semento, at nasa 3 meters or 2 meters or 4 meters deep, yan ay giveaway. At merong laman na pinaka mababa ay 4 gold bars to 6 gold bars lang yan. Kasi malalaking gold bars, 20 kilograms each times 4, so 80 kilograms.
80 kilograms times ano na ngayon 6,000 per gram na ngayon ang refined gold. 6,000 per gram. Ang isang gramo ay 6,000 na kapag processed refined gold na. Okay, so yan lang ang aking may bahagi sa inyo mga ka-TH tungkol sa concrete box. Kapag meron kayong makita, so ganun ang gawin ninyong preparasyon. Kailangan laging handa kung ano man ang aksidenteng mangyari. Alright, so sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe para palagi tayong updated. At para lalakas naman tong channel kasi naghingalo na siya. Kasi merong scammer na nag-i-scam sa atin gumagawa ng channel na katulad ng pangalan ng channel na to na ginawa niya sa Facebook. Kaya huwag kayong maniwala kung merong Surigao-san sa Facebook at Golden Boy sa Facebook. Wala akong Facebook na ganyan. Yan ay scammer, yan ay nanggagamit ng pangalan ko. Kaya huwag kayong maniwala doon, baka ma-scam pa kayo. Alright, hanggang sa muli mga ka-TH, mga kababayan, paalam at ingat ang lahat.